Napalingon ako sa malaking screen sa harapan, ang aking utak ay abala sa pagbuo ng mga estratehiya para sa nalalapit naming board meeting. Bilang CC ng Vergara Group of Companies, bawat minuto ay mahalaga. Ang aming kumpanya, ang aking buhay, ang aking pagkakakilanlan. Walang puwang para sa anumang pagkakamali o para sa mga bagay na makakapagpabagal sa akin. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang tawag mula kay Papa. Karaniwan, hindi niya ako ginugulo tuwing may meeting. May kakaiba. Agad kong sinagot, ang aking kilay ay kunot. Anak, kailangan mong magpakasal, sabi ni Papa, ang kanyang tinig ay tila nagmamadali at puno ng pag-aalala. Ngayon na. Walang ibang paraan para mailigtas ang kumpanya. Utang. Napakalaking utang. Ang aking pulso ay kumabog ng matindi. Nagulantang ako. Utang? Kasal? Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng inakala kong kontrolado ko. Ang aking mundo, na dati maayos at nasa ayos, ay biglang nabalot ng gulo. Sino? Bakit? Paano? Ang kanyang mga salita ay tila mga martilyong humahampas sa aking isip, sinisira ang bawat planong matagal kong binuo. Papa, anong pinagsasabi mo? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Kasal. Sa sino? Hindi kita maintindihan. Anak, walang oras. Si Andres de la Cruz. Guro siya. Makikipagkita tayo sa kanya mamaya. Kailangan mong gawin to para sa pamilya. Para sa ating lahat, sagot niya, at narinig ko ang pagkabahala sa kanyang tinig bago niya ibaba ang tawag. Nanlamig ang aking buong katawan. Andres de la Cruz. Isang guro. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya nakita kailanman. Pero kailangan kong magpakasal sa kanya? Ang ideya ay walang katotohanan. Isang sihi na tulad ko, mapipilitang magpakasal sa isang estranghero para lang sa utang. Ang aking pagkatao, ang aking reputasyon, ay nakasalalay sa isang kasunduan na hindi ko pinili. Ang pighati ay dahan-dahang gumapang sa aking dibdib. Ilang oras lang ang lumipas, ngunit tila isang dekada ang lumipas. Narito ako, sa isang maliit na simbahan sa probinsya, nakasuot ng simpleng puting bestida, hindi ang ingranding kasalan na laging kong pinapangarap. Ang halimuyak ng lumang simbahan at ang tahimik na bulungan ng ilang taong dumalo ang bumalot sa akin. Nasa harap ko si Andres, isang lalaking matangkad at payat, may seryosong mukha at mga mata na tila may malalim na tinatago. Ang kanyang suot ay simple, isang barong Tagalog na tila kabaligtaran ng aking modernong pananamit. Walang kilig. Walang saya. Tanging pagkabahala at isang malalim na pagkalito. Ang lahat ay nangyari ng mabilis. Ang mga salita ng pari, ang mga pangako na binigkas namin, na tila walang kahulugan sa akin. Sa bawat si ay do na lumalabas sa aking labi, naramdaman ko ang pagbigat ng aking puso. Ito ba ang aking kapalaran? Ang ikulong ang aking sarili sa isang kasunduan na walang pagmamahal. Matapos ang seremonya, habang naglalakad kami palabas ng simbahan, biglang mailimang maliliit na nilalang ang tumakbo papalapit sa amin. Ang kanilang mga tinig ay masiglang umalinggaw sa paligid. Papa, sigaw ng isang maliit na batang lalaki habang niyayakap si Andres. Mama! Nandito na kayo, sigaw ng isang batang babae, at bago pa ako makapag-react, yumakap na siya sa aking mga binti. Nanlaki ang aking mga mata. Mama! Hindi. Hindi ito maaaring totoo. 5 bata. Ang aking mundo ay muling gumuho. Niyakap ni Andres ang mga bata at tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sila ang aking mga anak, bulong niya, tila nag-aalangan. Mga anak, ulit ko, halos hindi makapaniwala. Hindi lang kasal, kundi biglang naging ina ako ng 5 bata. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Masyadong masakit. Pagdating namin sa bahay ni Andres sa probinsya, naramdaman ko ang pagiging estranghero. Isang simpleng bahay, kabaligtaran ng aking mansyon sa Maynila. Ang amoy ng sariwang hangin at lupa ay bumalot sa akin, ngunit hindi ito nagbigay ng ginhawa. Ang lahat ay bago, lahat ay hindi pamilyar. Ang mga bata, puno ng kuryosidad, ay nagpapalit-palitan sa pagtatanong sa akin. Si Miguel, ang panganay, ay mapanuri, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan.
Si Sofia, ang nag-iisang babae, ay masayahin ngunit mahilig magtanong. Si Liam tahimik at mapagmahal. Si Chloe malikot at makulit. At si No, ang bunso, inosente at puro. Mama, maglalaro po ba tayo? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Napilitan akong umiti sa kabila ng pagkalito sa aking dibdib. Paano ako maglalaro? Hindi ko alam kung paano maging isang ina. Hindi ko alam kung paano maging isang asawa. Hindi ko alam kung paano maging bahagi ng pamilyang ito. Kinagabihan, matapos matulog ang mga bata, naupo kami ni Andres sa sala. Ang katahimikan ay bumalot sa amin at sa bawat sandali ramdam ko ang tensyon. Ito ay kasunduan lang, Andres, sabi ko, ang aking tinig ay malamig. Huwag kang mag-isip ng iba. Kapag nabayaran na ang utang tapos na ang lahat. Babalik ako sa Maynila. Babalik ako sa aking buhay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Alam ko, Dara, sabi niya, mahina ang kanyang boses. Hindi ako umaasa ng kahit ano. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong tumusok sa aking puso. Hindi siya umaasa. Ngunit ako. Ano ang nararamdaman ko? Ang lahat na nangyayari ay hindi ko maintindihan. Nag-iisa ako sa kwarto, nakatitig sa kisam. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila nagpapahiwatig ng kalungkutan. Nais kong umiyak, nais kong sumigaw. Ngunit walang lumalabas na tunog. Ang aking luha ay patuloy na bumabagsak, tahimik at walang humpay. Naramdaman ko ang lamig sa aking kamay. Napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng unan ni Andres. Isang lumang litrato. Kinuha ko ito ng dahan-dahan. Sa litrato, nakita ko si Andres na kasama ang isang magandang babae at isang sanggol. Ang babae ay nakangiti, puno ng saya. Ang kanyang puso ay kumirot. Sino sila? Sila ba ang tunay na pamilya ni Andres? Ang aking isip ay napuno ng pagdududa. Ang mga bata, sila ba talaga ang mga anak ni Andres sa babaeng ito? Ang kasunduan ay tila mas komplikado kaysa sa inakala ko. Nakatitig ako sa lumang litrato. Ang babae sa larawan, maganda, masaya, nakayakap kay Andres. At ang sanggol. Ang kanilang ngiti ay tila nanunukso, nagbibigay ng matinding kirot sa aking dibdib. Sino sila? Bakit mayroong litrato ng ibang pamilya sa ilalim ng unan ng aking asawa? Ang pagdududa ay unti-unting lumamon sa akin. Ang kasunduang ito, na dati tila malinaw, ay biglang nabalot ng misteryo at kirot. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Ang bawat galaw ni Andres sa kabilang kama ay nagpaparamdam sa akin ng pagkabahala. Nagawa ba akong lokohin? Ginamit lang ba niya ako? Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagsubok. Bilang isang sanay ako sa mga meeting at paggawa ng desisyon, hindi sa paglilinis ng bahay o pag-aalaga ng bata. Ang init ng probinsya, ang ingay ng mga insekto sa gabi, at ang walang katapusang tanong ng mga bata ay nagbigay sa akin ng matinding pagkadismaya. Mama, pwede po ba kaming maglaro sa labas? Tanong ni Chloe, habang hawak ang kanyang manika. Mama Dara, gutom na po ako, sabi ni No, ang kanyang maliit na kamay ay hinila ang aking damit. Hindi ako sanay. Sanay ako sa mga utos, hindi sa mga kahilingan. Ang bawat mama na lumalabas sa kanilang bibig ay parang isang paalala ng isang papel na hindi ko pinili. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay hindi rin nakatulong. Alam mo, ang bilis naman ng kasal nila, sabi ng isang babae habang nakatingin sa akin. At ang dami pang anak. Kawawa naman ang bata. Ang bawat sulyap at bulong ay nagpaparamdam sa akin ng kahihiyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang isang panig ni Andres na hindi ko inaasahan. Isang gabing nilalagnat si Sofia, si Andres ang nagpuyat. Hindi siya natulog. Pinupunasan niya ang noo ni Sofia, kinakantahan siya, at pinapakain ng gamot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, at ang kanyang tinig ay malambing. Nakita ko ang kanyang pagmamahal sa mga bata, isang pagmamahal na tila galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Andres na mahimbing na natutulog sa tabi ni Sofia. Ang kanyang mukha ay payapa at ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ng bata. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Ang paghanga.
paghanga sa kanyang kabaitan, paghanga sa kanyang pagmamahal, ang lahat ng ito ay bago sa akin. Sinubukan kong tawagan ang aking assistant para alamin kung mayroon ng pagbabago sa sitwasyon ng kumpanya. Ngunit ang balita ay pareho. Ang utang ay naroon pa rin at ang kasunduan ay nananatili. Ma'am Darna, wala pa po tayong maibibigay na magandang balita. Kailangan pa rin po natin ng oras, sabi ng aking assistant. Naramdaman ko ang pagkadismaya. Hindi ako makakabalik sa Maynila. Hindi ako makakabalik sa aking buhay. Ang aking buhay ay ganito na lang. Isang iina, 5 bata na hindi ko anak at asawa ng isang lalaki na may nakatagong nakaraan. Isang hapon, habang nagtuturo si Andres sa mga bata, nakita ko ang kanyang masayang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang kanyang ngiti ay nakakakuha ng atensyon. Nagtuturo siya ng mga aralin sa buhay, hindi lang sa mga libro. Ang mga bata ay nakikinig ng mabuti, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, may isang bagay kay Andres na nakakabighani. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang kanyang pagmamahal sa mga bata, bumabalik ang pagdududa. Sino ba talaga siya? Sino ang babae sa litrato? Ano ang kanyang nakaraan? Hindi ako mapakali. Ang kuryosidad ay unti-unting lumalaki sa aking dibdib, na tila isang laso na dahan-dahang lumalason sa aking isip. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ko kayang mamuhay sa kasinungalingan o sa pagdududa. Kinagabihan, matapos matulog ang mga bata, naupo ako sa tabi ni Andres sa sala. Ang ilaw ng lampara ay nagbigay ng isang malambot na liwanag sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito na. Oras na para harapin siya. Andres, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. May nakita ako. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang litrato, patuloy ko. Sa ilalim ng unan mo. Sino ang babae? At sino ang sanggol? Sino sila, Andres? Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at nakita ko ang takot at pagkabalisa sa kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng aking pinangangambahan. Sino ang babae at ang bata sa litrato na tila anino sa kanyang nakaraan? Ang kanyang pagkabigla ay nagbigay ng mas matinding pagdududa sa aking puso. Naramdaman ko ang matinding kaba nang marinig ko ang tanong ni Darna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagdududa at galit. Ang litrato. Ang litrato namin ni Ana at ng aming anak na si Andre. Ang sikreto na matagal kong itinago ay biglang nasa bingit ng pagkabunyag. Nais kong magsinungaling, nais kong itago ang lahat. Ngunit paano? Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa aking kaluluwa. Andres, sino sila? Ulit ni Darna, ang kanyang tinig ay nanginginig. Napayuko ako. Hindi ko kayang diretsong tingnan ang kanyang mga mata. Dara, matagal na silang wala, sabi ko, ang aking boses ay halos pabulong. Ang bawat salita ay parang buhangin na dumudulas sa aking mga daliri. Hindi ko masabi ang buong katotohanan. Hindi pa. Narinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga. Wala. Anong ibig mong sabihin? Sino sila, Andres? Sila si Ana, ang dating kasintahan ko. At ang aming anak, pilit kong sabi, ang aking lalamunan ay tila babarado. Namatay sila sa isang aksidente, Dara. Matagal na. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Namatay? Paano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dara, wala ka namang kinalaman sa nakaraan ko, sagot ko, pilit na pinipigilan ang aking sarili na huwag sumigaw. At saka, hindi naman ito tunay na kasal, di ba? Kasunduan lang. Tumayo si Darna at nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Kasunduan? Kahit na. May karapatan akong malaman ang nakaraan ng taong pinakasalan ko. At ang mga bata. Sila ba ang mga anak mo sa kanya? Napailing ako. Hindi, Dara. Ang mga batang ito, sila ang aking mga kapatid. Mga pamangkin ko. Matagal na silang nasa pangangalaga ko. Nangyari ang aksidente bago pa sila ipanganak. Kaya pinaniwala ko silang anak ko para hindi na sila magtanong. At para hindi na sila masaktan pa.
Bumuntong hininga si Darna. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ako at nakita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng kwarto at sa sandaling iyon naramdaman ko ang bigat ng aking lihim. Ang sakit na idinulot ko sa kanya ay hindi ko kayang tingnan. Makalipas ang ilang araw, ang tensyon sa pagitan namin ay bahagyang kumalma. Hindi na niya ako tinatanong tungkol sa litrato, ngunit ramdam ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti kaming nagiging komportable sa isa't isa. Araw-araw, pagkatapos ng aking trabaho bilang guro, umuuwi ako at nakikita si Darna na abala sa pag-aalaga sa mga bata. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro sa kanila, maglaro at magturo ng mga aralin. Nakita ko ang kanyang pagbabago, mula sa isang babaeng malamig at walang pakialam, tungo sa isang mapagmahal na ina. Ang kanyang ngiti na dati bihira kong makita ay unti-unting lumilitaw. Isang gabi, habang nagtuturo ako kay Miguel sa kanyang assignments, naramdaman ko ang paglapit ni Darna. Andres, pwede mo ba akong tulungan dito? Tanong niya, habang hawak ang isang libro tungkol sa pagtatanim. Gusto kong matuto. Nagulat ako. Siya, ang isihi na sanay sa corporate world, gustong matuto tungkol sa pagtatanim. Umiti ako. Sige, Dara. Tutulungan kita. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa iba't ibang uri ng halaman, ang kanilang pangangailangan at ang kanilang kahalagahan. Naramdaman ko ang aming pagiging malapit. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking lihim, ang lahat ng aking pinagdaanan. Naramdaman ko ang tunay na pagmamahal na unti-unting lumalaki sa aking puso para sa kanya. Ngunit ang ligaya na iyon ay hindi nagtagal. Isang araw, habang abala si Darna sa pag-aalaga kay Liam na nilalagnat, bigla siyang kinabahan. Nagkaroon ng matinding ulan at baha. Ang kalsada ay hindi na madadaanan. Kailangan naming dalhin si Liam sa ospital. Ngunit walang makukuhang sasakyan. Andres, anong gagawin natin? Tanong ni Darna, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumalala ang lagnat ni Liam. Dara, huwag kang mag-alala, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. May alam akong daan. Malayo pero madadaanan. Maglakad tayo. Habang naglalakad kami sa gitna ng baha, dala-dala ko si Liam. Si Darna naman ay nagdala ng mga gamit. Naramdaman ko ang kanyang pagiging matatag, ang kanyang pagiging mapagmahal. Hindi siya nagreklamo sa kabila ng hirap. Sa kanyang mukha, nakita ko ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Sa ospital, matagumpay na naagapan ang lagnat ni Liam. Nakita ko ang ginhawa sa mukha ni Darna. Niyakap niya si Liam ng mahigpit, at sa sandaling iyon, alam kong mahal na niya ang mga bata. At ako, mahal ko na rin siya. Ngunit ang aking lihim ay patuloy na bumubulong sa aking isip. Paano kung malaman niya ang lahat? Paano kung iwan niya ako? Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Darna sa tabi ng mga bata, lumabas ako ng kwarto. Kailangan kong tawagan si Aling Nena. Siya ang matandang kasambahay na kasama namin. Aling Nena, kumusta na? Tanong ko. Andres, may kailangan kang malaman, sabi ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkabahala. May naghahanap kay Dara. Galing sa Maynila. Ang kanyang ama. At may kasama siyang mga tao. Mukhang hindi maganda ang kanilang intensyon. Nanlaki ang aking mga mata. Ang ama ni Darna. Nalaman na ba niya ang lahat? Ang aking puso ay kumabog ng matindi. Ang pamilya Vergara. Ang mga taong may kinalaman sa aking nakaraan. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ko hahayaang mapahamak si Darna at ang mga bata dahil sa akin. Sino ang mga taong iyon, Aling Nena? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko alam, Andres. Pero sinisiguro kong hindi sila maganda ang intensyon. Mukhang seryoso ang kanilang hinahanap. Mas mabuti kung mag-iingat ka, sagot ni Aling Nena, bago niya ibaba ang tawag. Naramdaman ko ang lamig sa aking buong katawan. Naglakad ako papunta sa bintana at tiningnan ang madilim na kalangitan. Ang aking mga lihim. Ang aking nakaraan. Ang lahat ay unti-unting lumalabas sa liwanag. At alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin ang lahat. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Darna na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa.
Ang mga bata ay mahimbing din, napakabuti niya. Napaka-inosente. Hindi ko kayang masira ang kanyang buhay. Hindi ko kayang ipahamak siya. Kailangan kong protektahan siya, kahit pa ang ibig sabihin nito ay kailangan kong lumayo. Kailangan kong gawin ang tama. Bumalik ako sa sala at naupo. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang imahe ni Darna, ng mga bata, at ng litrato ni Anna at Andre ay naghalo-halo sa aking isip. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit alam kong may darating na gulo. At kailangan kong maging handa. Kailangan kong protektahan ang mga taong mahal ko, kahit pa ang ibig sabihin nito ay kailangan kong harapin ang lahat ng aking kinatatakutan. Kinabukasan, habang naghahanda ako para pumasok sa eskwela, nakita ko ang isang itim na kotse na huminto sa harap ng aming bahay. Ang logo ng kumpanya ng pamilya Vergara. Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Dumating na sila. Handa na ba ako? Nanlamig ang buo kong katawan nang makita ang itim na kotse na huminto sa harap ng aming bahay. Ang logo ng Vergara Group of Companies ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nagdilim ang aking paningin. Dumating na sila. Ang aking mga lihim. Ang aking nakaraan. Lahat ay tila sabay-sabay na lalabas sa liwanag. Ang aking puso ay kumabog ng matindi, tila ba gusto nang kumawala sa aking dibdib. Agad akong pumasok sa loob at sinara ang pinto. Niyakap ko si Darna, na nooy nagtataka sa aking biglaang pagkabahala. Dara, huwag kang lalabas. May dumating, bulong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Kumatok sila. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumakas. Alam kong wala kaming takas. Kailangan naming harapin ang lahat. Binuksan ko ang pinto, at nakita ko ang isang matandang lalaki. Pamilyar ang kanyang mukha, kasama ang isang babae at isang bata. Ang bata ay halos kasing edad ni na Miguel at Sofia. Magandang umaga, Andres, sabi ng matandang lalaki, ang kanyang boses ay pamilyar ngunit may bahid ng pagbabanta. Nandito kami para kunin ang dapat sa amin. Nanlaki ang aking mga mata. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino sila, Andres? Tanong ni Darna, na nasa likod ko, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pagkabahala. Ako si Don Ricardo, ang ama ng babaeng yan, sabi ng matandang lalaki, habang itinuro ang babae sa kanyang tabi. At ang batang yan, siya si Andre. Ang anak ni Andres. Nanlaki ang mga mata ni Darna. Anak, bulong niya. Andres, anong sinasabi niya? Dara, hindi totoo yan, sigaw ko, pilit na pinipigilan ang aking sarili. Huwag kang maniwala sa kanya. Ngunit lumapit ang babae at ang bata ay agad na yumakap sa akin. Papa, sigaw ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Miss na miss po kita. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Ang aking mga lihim ay unti-unting lumalabas. Nagkaroon ng matinding komprontasyon. Ang babae, na nagpakilalang si Sofia, ay ipinaliwanag na siya ang dating kasintahan ni Andres, at si Andre ang kanilang anak. Lahat ay detalyado, at sa bawat salita, nakikita ko ang sakit sa mga mata ni Darna. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ay tila sumusunog sa akin. Andres, paano mo nagawa to? Tanong ni Darna, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Paano mo ako niloko? Paano mo nagawang itago ang isang anak sa akin? Dara, hindi ko siya tunay na anak, sigaw ko, pilit na ipinapaliwanag. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Ngunit hindi siya nakinig. Tiningnan lang niya ako, at nakita ko ang matinding sakit sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng bahay at sa sandaling iyon gumuho ang lahat. Ang aking mundo, na binuo ko ng dahan-dahan, ay biglang nawala. Pagkaalis ni Darna, hinarap ko si Don Ricardo. Anong gusto mo sa akin, sigaw ko. Bakit mo ginagawa to sa akin? Simple lang, Andres, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pananakot. Bayaran mo ang utang ng pamilya Vergara. O kaya, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang lahat ng lihim mo. At sisiguraduhin kong wala kang matitira. Pati na ang mga batang iyan. Nanginginig ako sa galit. Ang mga bata. Hindi ko hahayaang mapahamak sila. Hindi ko hahayaang magdusa sila. Tinawagan ko si Aling Nena. Aling Nena, anong nangyayari? Tanong ko. Andres, nakita ko ang lahat, sabi ni Aling Nena,
ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sinisiraan ka nila. At si Dara umalis. Nagalit siya. Naramdaman ko ang pagkawala. Ang aking puso ay kumirot. Si Darna. Hindi ko siya hahayaang umalis. Hindi ko siya hahayaang masaktan. Naglakad ako papunta sa bayan, hinahanap si Darna. Ngunit wala siya. Nasaan siya? Ano ang kanyang gagawin? Kinagabihan, habang nasa bahay ako, kasama ang mga bata, nakita ko si Darna na bumalik. Ang kanyang mga mata ay pamamaga at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Daradi. Bulong ko, lumapit sa kanya. Nakausap ko si Papa, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina. Nalaman ko ang tungkol sa utang. At ang koneksyon sa'yo. Nanlaki ang aking mga mata. Nalaman na niya ang lahat. Andres, patuloy ni Darna, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang bata si Andre, nasaan siya? Bakit mo siya itinago? Nag-alinlangan ako. Paano ko sasabihin ang totoo? Paano ko ipapaliwanag ang lahat? Ngunit kailangan kong gawin. Kailangan kong sabihin ang lahat. Dara, hindi siya ang tunay kong anak, simula ko. Siya ang anak ng kapatid ko. Ang kapatid kong namatay sa aksidente. At ang aksidente na iyon may kinalaman ang pamilya Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Darna. Ano? Ang utang, Dara, hindi lang basta utang, patuloy ko. Ito ang kabayaran sa trahedya na nangyari sa aking pamilya. Ang pamilya mo ang may kagagawa ng lahat. Kaya ako pumayag na magpakasal sa'yo. Para makalapit sa pamilya mo. Para malaman ang katotohanan. Biglang may narinig kaming malakas na ingay mula sa labas. Tumakbo kami sa bintana at nakita namin si Don Ramon, ang ama ni Darna. Nasa labas siya ng kotse, nakahiga sa lupa. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Papa, sigaw ni Darna habang tumatakbo pa palabas. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Anong nangyayari? Sa gitna ng lahat ng gulo at lihim, may isang bagong problema ang dumating. Ang aking isip ay puno ng pagkalito. Ang lahat ng aking pinangangambahan ay unti-unting nagiging totoo. Ito ba ang simula ng katapusan? O simula ng isang mas malaking laban para sa katotohanan? Napatulala ako nang makita si Papa, nakahando sa isalupa. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Papa, sigaw ko, habang tumatakbo papalabas ng bahay, kasunod ko si Andres. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pag-aalala. Dali-dali naming isinugod si Papa sa pinakamalapit na ospital. Ang mga oras na nagdaan ay tila walang katapusan. Ang bawat minuto ay puno ng kaba at pagdarasal. Si Papa, ang taong laging matatag at malakas, ay nakahiga ngayon sa isang kama sa ospital. Ang kanyang buhay ay nasa bingit ng panganib. Sa sandaling iyon, hindi ko na inisip ang utang, ang kasal, o ang mga lihim ni Andres. Tanging ang kaligtasan ni Papa ang nasa aking isip. Habang naghihintay kami sa labas ng emergency room, lumapit sa akin si Andres. Dara, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat, sabi niya, at hinawakan ang aking kamay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naroon siya, nagbibigay ng suporta. Naramdaman ko ang kanyang presensya, ang init ng kanyang kamay, at sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aming hidwaan. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Nasa kritikal na kondisyon po ang inyong ama, sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Nagkaroon po siya ng matinding atake sa puso. Ang aking mundo ay tila gumuho. Atake sa puso. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumusok sa aking dibdib. Pinayagan kaming pumasok sa kanyang kwarto. Ang silid ay tahimik, tanging ang tunog ng mga makina ang maririnig. Nakahiga si Papa sa kama, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mabagal. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ilaging matapang, ngayon ay malamig at mahina. Papa, bulong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Pakiusap, lumaban ka. Naramdaman ko ang mahinang paggalaw ng kanyang daliri. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga mata ay nanlumo, ngunit nakita ko ang pagmamahal. Pilit siyang nagsalita. Utang. Pamilya de la Cruz. Patawad.
Ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig, ngunit malinaw sa akin. Ang pagkalito ay bumalik sa akin. Utang, Pamilya de la Cruz, at patawad? Ano ang ibig niyang sabihin? Bago pa ako makapagtanong, muling pumikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling hininga. Ang kanyang huling salita. Ang kanyang huling paalam. Ang kanyang kamay ay lumuwag sa aking pagkakahawak. Papa, sigaw ko, umiiyak. Ngunit huli na. Ang kanyang buhay ay nagwakas na. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding sakit. Ang pagkawala ng aking ama, kasama ang lahat ng kanyang lihim, ay tila isang malaking palaisipan na kailangan kong lutasin. Makalipas ang libing ni Papa, bumalik ako sa Maynila. Ang mansyon ay tahimik, malungkot at parang walang buhay. Sa bawat sulok, ramdam ko ang presensya ni Papa, ang kanyang mga alaala. Ngunit kasama ng mga alaala ay ang mga tanong na hindi masagot. Ang utang, ang Pamilya de la Cruz at ang patawad. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Para kay Papa. Para sa akin. At para sa aming pamilya. Sinimulan kong halughugin ang opisina ni Papa. Ang bawat folder, bawat dokumento ay binasa ko ng mabuti. Maraming oras ang lumipas. Sa bawat pahina, unti-unti kong nalaman ang kanyang mga lihim. Ang kanyang mga transaksyon, ang kanyang mga pinasok na kasunduan, at ang mga taong nakasalamuha niya. Nandoon ang mga pangalan ng iba't ibang kumpanya, at ang mga utang na unti-unting lumalaki. Ngunit wala akong makita na direktang koneksyon sa Pamilya de la Cruz. Sa gitna ng aking paghahanap, nakita ko ang isang lumang dyaryo. Ang petsa ay halos 10 taon na ang nakalipas. Ang headline, Trahedya sa Pamilya de la Cruz, sunog, walang nakaligtas. Nanlaki ang aking mga mata. Isang sunog. Pamilya de la Cruz. Ang aking puso ay kumabog ng matindi. May koneksyon. May malalim na koneksyon. Sa ilalim ng dyaryo, may nakita akong isang sobre. Sa loob nito ay isang sulat, walang pangalan, walang address. Ang nilalaman, ang lahat ng nangyari sa Pamilya de la Cruz ay hindi aksidente. Ang inyong ama ang may alam. Hanapin si Jose Mercado. Nanlaki ang aking mga mata. Jose Mercado. Naalala ko siya. Siya ang doktor na umasikaso kay Andres noong na-ospital siya, at siya rin ang nagpadala ng litrato kay Andres. Hindi kaya siya ang may kinalaman sa lahat ng ito. Agad kong tinawagan ang aking assistant, at inutusan siyang hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jose Mercado. Nalaman ko na siya ay nagtatrabaho sa isang pribadong ospital sa syudad. Dali-dali akong pumunta doon. Nang makita ko si Mercado, nagulat ako. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Mercado, kailangan ko pong malaman ang katotohanan, sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig. Ano ang kinalaman ninyo sa Pamilya de la Cruz? At sa pagkamatay ni Papa? Nag-alinlangan si Mercado. Ngunit sa huli, nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Ang iligal na operasyon ng kumpanya ni Papa na nagdulot ng sunog sa bahay ng Pamilya de la Cruz. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Andres at ang kanyang kapatid. Ang pagtatago ni Papa sa lahat ng ebidensya. At ang iutang ay hindi lang basta utang, kundi kabayaran sa buhay na kanilang kinuha. Nanginginig ako sa galit at sakit. Ang lahat ng aking inakala ay gumuho. Ang aking pamilya, ang aking ama, ay may kinalaman sa isang trahedya. Ang aking buhay ay nabalot ng kasinungalingan. Nalaman ko rin na may kinalaman si Don Fernando de la Cruz, isang kilalang negosyante at kaibigan ng pamilya namin, sa operasyon na iyon. Siya ang mastermind sa likod ng lahat. Sa loob ng ilang minuto, gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang pagmamahal ko sa aking ama, ang paghanga ko sa aming kumpanya, ang lahat ng aking pinaghirapan, ay biglang naging walang kabuluhan. Ang aking buong pagkatao ay nabalot ng pagdududa. Sino ako? Sino ang aking pamilya? Habang bumibiyahe ako pabalik sa probinsya, ang aking isip ay puno ng galit at sakit. Ang bawat detalye ng kwento ni Mercado ay umalinggaw sa aking pandinig. Hindi ako makapaniwala. Ang aking ama, isang kriminal.
Ang aking pamilya may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang ni Andres at ng kanyang kapatid. Ang utang. Hindi ito utang. Ito ay kabayaran sa kanilang buhay. Naramdaman ko ang bigat sa aking puso. Si Andres. Ang kanyang mga lihim. Ang kanyang galit. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang kanyang pagnanais na alamin ang katotohanan. Ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang pag-aalaga sa kanyang mga pamangkin. Ang lahat ay may koneksyon. Sa wakas, naiintindihan ko na ang lahat. Ngunit ang sakit ay mas matindi kaysa sa inakala ko. Hindi lang ako naloko. Ang aking buong buhay ay nabalot ng kasinungalingan. Kailangan kong harapin ang lahat. Kailangan kong sabihin kay Andres ang lahat ng nalaman ko. At kailangan kong harapin si Don Fernando de la Cruz. Habang papalapit ako sa bahay ni Andres, nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Andres. Hawak niya ang isang kutsilyo at nakatayo siya sa harap ng isang taong nakahiga sa lupa. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang mensahe, nalaman na niya. Handa na siyang gawin ang lahat para itago ang lihim. Nanlaki ang aking mga mata. Ano ito? Si Andres? Ang taong nagbigay sa akin ng pag-asa, ang taong unti-unti kong minamahal. Kaya niya bang gawin iyon? Sino ang taong nakahiga sa lupa? Ang aking puso ay kumabog ng matindi. Isang bagong misteryo. Isang bagong pagdududa. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang lahat ay tila isang malaking palaisipan na hindi ko maintindihan. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa screen ng cellphone. Ang litrato ni Andres. Hawak ang kutsilyo. At ang taong nakahiga sa lupa. Ang mensahe, nalaman na niya. Handa na siyang gawin ang lahat para itago ang lihim. Ang aking puso ay kumabog ng matindi, tila ba gusto nang kumawala sa aking dibdib. Sino ang taong iyon? At si Andres, kaya ba niyang gawin iyon? Ang lahat ng nalaman ko tungkol sa aking ama, sa pamilya de la Cruz, at sa koneksyon ni Andres sa lahat ng ito, ay tila naghalo-halo sa aking isip. Ang pagdududa, sakit at takot ay sabay-sabay na lumamon. Sa akin. Dali-dali akong bumalik sa bahay. Ang aking mga paa ay tila lumulutang sa lupa. Pagdating ko, nakita ko si Andres sa sala, kalmado, nagbabasa ng libro sa mga bata. Ang kanyang ngiti ay payapa at ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Ngunit ang litrato sa aking cellphone ay patuloy na bumabagabag sa akin. Andres, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Nilapitan ko siya at ipinakita ang litrato. Ano ito? Sino siya? At bakit may kutsilyo? Nagulat si Andres. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang litrato. Nag-alinlangan siya, hindi makapagsalita. Ang kanyang katahimikan ay nagpapakulo ng dugo sa aking ugat. Andres, magsalita ka, sigaw ko, ang aking tinig ay nanginginig sa galit at takot. Sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ka bang masama? Niyakap niya ang mga bata at tiningnan ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pighati. Dara, hindi ko siya pinatay, sabi niya, mahina ang kanyang boses. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Umupo kami sa sofa. Ang mga bata ay nakikinig, puno ng kuryosidad. Nagsimulang magsalita si Andres. Ikinuwento niya ang lahat. Ang taong iyon sa litrato, Dara, siya si Mang Tonyo, simula ni Andres, ang kanyang tinig ay nag-aalangan. Siya ang caretaker ng lumang property ng pamilya mo. Siya rin ang nakasaksi sa sunog. Siya ang magpapatunay sa lahat ng kasalanan ng papa mo. Nanlaki ang aking mga mata. Mang Tonyo, ang caretaker na laging naroon sa aming lumang property. Hindi ako makapaniwala. At ang kutsilyo, tanong ko, ang aking puso ay kumakabog. Inutusan lang ako ni Don Ricardo, sagot ni Andres, ang kanyang mukha ay seryoso. Upang takutin si Mang Tonyo. Para hindi siya magsalita. Hindi ko siya sinaktan, Dara. Wala akong ginawang masama. Kailangan ko lang magpanggap. Nagsimulang magkwento si Andres, at sa bawat salita, mas lalong bumubuo ang buong larawan ng nakaraan. Ikinuwento niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at kapatid sa sunog,
at ang papel ng kumpanya ni Papa sa lahat ng ito. Kung paano sinakop ng kumpanya ni Papa ang lupain ng pamilya de la Cruz sa pamamagitan ng panunuhol at iligal na paraan na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang mga bata, ang kanyang mga pamangkin, ay naiwan ng walang sinuman. At siya, bilang panganay, ang umako sa lahat ng responsibilidad. Ang kasal natin, Dara, patuloy ni Andres, ay hindi lang basta kasunduan para sa utang. Ito ang paraan ko para makalapit sa pamilya mo. Para malaman ang lahat ng katotohanan. Para makaganti. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang tinig. Ang kanyang galit. Ang kanyang pighati. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang kanyang mga lihim, ang kanyang mga pagpapanggap, ang lahat ay may dahilan. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata, na akala ko'y sarili niyang anak, ay tunay. At ang bata sa chapter 4, si Andre, ay ang anak ng kanyang yumaong kapatid, na inaalagaan niya. At ang babae na kasama ni Andre. Ang dating kasintahan mo, tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong. Siya si Ana, sagot ni Andres. Ang kapatid ko. Siya ang ina ni Andre. Nang mamatay sila, pinrotektahan ko si Andre at ang kanyang mga kapatid. Para hindi sila madamay. Ang babaeng lumabas kasama ni Don Ricardo, si Rica, ay inupahan lang ni Don Ricardo para magpanggap na dating kasintahan ko. Para sirain ang tiwala mo sa akin. Para guluhin tayo. Para hindi natin malaman ang totoo. Gumuho ang aking mundo. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lahat ng aking inakala tungkol sa aking pamilya, ay kasinungalingan. Ang aking ama, hindi lang basta may utang, kundi may kinalaman sa isang trahedya. Isang trahedya na nagdulot ng sakit sa pamilya ni Andres. Ang lahat ng ito ay mas malalim kaysa sa inakala ko. Niyakap ko si Andres ng mahigpit. Patawad, Andres, sabi ko, umiiyak. Patawad kung hindi ako naniwala sa'yo. Patawad kung hinusgahan kita. Patawad sa lahat ng kasalanan ng pamilya ko. Niyakap din niya ako ng mahigpit. Dara, hindi mo kasalanan, sabi niya. Ang mahalaga, alam na natin ang totoo. At magkasama tayong haharapin ang lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagpapatawad. Ang galit na naramdaman ko kay Andres ay nawala, napalitan ng pag-unawa at pagmamahal. Ang aming pag-ibig ay lumakas sa gitna ng lahat ng pagsubok. Niyakap ko ang mga bata at sa kanilang mga mukha, nakita ko ang pag-asa. Hindi sila anak ko sa dugo, ngunit sila ang aking mga anak sa puso. Biglang may malakas na kalabog mula sa labas. Napalingon kami. Ang pinto ay bumukas at nakita namin si Don Ramon, ang aking ama, na nakatayo sa harap namin. Ang kanyang mukha ay seryoso at may hawak siyang baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nalaman na ninyo ang lahat, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko. Hindi ko hahayaang malaman ng lahat ang lahat ng kasalanan ko. Nanlaki ang aking mga mata. Si Papa. Kaya ba niyang gawin iyon? Ang aking puso ay kumabog ng matindi. Ito na ang huling laban. Ang laban para sa katotohanan. Ang laban para sa aming pamilya. Handa na ba kami? Nanginginig ako sa takot at galit habang nakatitig kay Papa, na may hawak na baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa likod niya, nakita ko ang kanyang mga tauhan, handang sumunod sa kanyang bawat utos. Ang aking puso ay kumabog ng matindi. Ito na. Ang huling paghaharap. Papa, ibaba mo ang baril, sigaw ko, ang aking tinig ay nanginginig. Hindi mo kailangan gawin to. Hindi, Dara, sigaw ni Papa, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. Hindi ko hahayaang sirain ni Andres ang pangalan ko. Hindi ko hahayaang malaman ng lahat ang lahat ng kasalanan ko. Niyakap ko ang mga bata na nooy nagtatago sa likod ko. Si Andres ay nasa tabi ko, handang lumaban. Don Ramon, tapos na ang lahat ng pagtatago, sigaw ni Andres, matapang ang kanyang mukha. Alam na ni Dara ang lahat. At handa kaming ilantad ang katotohanan. Nanlumo si Papa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang magmanyakis, Andres. Hindi mo ako kilala. Kilala kita, Don Ramon, sigaw ni Andres. Kilala ko ang taong pumatay sa aking pamilya.
Ang taong sumira sa aking buhay. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Mang Tonyo mula sa likod ng bahay, kasama ang ilang matatanda mula sa komunidad. Nagulat si Papa. Hindi niya inakala na naroon si Mang Tonyo. Don Ramon, panahon na para harapin mo ang iyong mga kasalanan, sigaw ni Mang Tonyo, matapang ang kanyang tinig. Alam na ng lahat ang totoo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga kapitbahay na dati walang kaalam-alam, ngayon ay nakikinig sa lahat ng katotohanan. Hinawakan ni Papa ang baril at itinutok sa amin. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Papa, pakiusap, huwag, sigaw ko, ang aking mga luha ay patuloy na bumabagsak. Sa sandaling iyon, tumakbo ang mga bata papalapit kay Papa. Si Miguel, Sofia, Liam, Chlo at No. Niyakap nila si Papa. Lolo! Huwag po! Huwag niyo pong saktan si Papa Andres at Mama Dara, sigaw ni Miguel, umiiyak. Nanlaki ang mga mata ni Papa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya ang kanyang mga apo. Mga apo Cody. Bulong ni Papa, umiiyak. Patawad-patawad sa inyong lolod. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ginhawa. Ang kanyang matigas na puso ay unti-unting lumambot. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga apo ang nagpabago sa kanya. Patawad, anak, sabi ni Papa habang nakatitig sa akin. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Patawad kung naging masama ako sa inyo. Patawarin mo ako, anak. Niyakap ko si Papa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagpapatawad. Ang galit na matagal kong itinago ay nawala, napalitan ng pag-unawa at pagmamahal. Kinabukasan, ang lahat ng katotohanan ay nailantad sa publiko. Ang mga kasalanan ni Papa, ang iligal na operasyon ng kanyang kumpanya, ang trahedya sa pamilya de la Cruz, ang lahat ay naibunyag. Naging malaking balita ito sa buong bansa. Hindi naging madali. Maraming pagsubok ang dumating. Ang aming kumpanya ay nalugi. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili kaming matatag. Sa tulong ni Andres at ng kanyang kaalaman sa batas, naharap namin ang lahat ng kaso. Si Papa ay napatunayang guilty, ngunit dahil sa kanyang pag-amin at pagsisisi, nabigyan siya ng mas magaan na sentensya. Si Don Fernando de la Cruz ay nakulong. Ang hustisya ay natamo. Makalipas ang ilang buwan, sa gitna ng luntiang buhay, nagkaroon kami ng isang simple, ngunit makabuluhang kasal nina Andres at Darna. Ang lugar kung saan ako nagtago, ang lugar kung saan ako naging ina, ang lugar na naging saksi sa aming mga hirap, ay siyang naging saksi din sa aming pagmamahalan. Ang aming mga anak ang naging flower girls at ring bearers. Si Miguel, Sofia, Liam, Chlo at No. Masaya silang tumatakbo sa gitna ng bukid, ang kanilang mga tawanan ay umalingaw sa hangin. Si Papa, na nakalaya na, ay naroroon, nakangiti at nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Niyakap ako ni Andres. Dara, sa wakas, tayo na, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Andi, sagot ko. Pamilya na tayo. Buo na tayo. Pinikit ko ang aking mga mata, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng sariwang hangin, ang tunog ng mga ibon, ang tawanan ng aking mga anak, at ang presensya ng lalaking mahal ko. Ito ang tunay na kapayapaan. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang pangarap na natupad. Ang luntiang buhay ay hindi lang isang bukid. Ito ang simbolo ng aming bagong simula. Isang lugar kung saan ang pagmamahalan ay lumago, kung saan ang mga sugat ng nakaraan ay gumaling, at kung saan ang mga pangarap ay naging totoo. Ang pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahalan ay siyang pundasyon ng aming bagong pamilya. Wala nang lihim. Wala nang takot. Tanging pag-asa at kaligayahan. Ang lahat ng pagsubok ay nagpatunay lamang na ang tunay na pag-ibig ay kayang lagpasan ang anumang balakid. Sa aming minamahal na mga mambabasa, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina ng kwentong ito. Ang inyong presensya, mula simula hanggang sa huling kabanata, ay siyang naging inspirasyon upang buuin ang bawat detalye ng buhay ni Dara at Andres. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay,
puno ito ng mga balakid, sakit, at mga lihim na tila imposibleng ilantad. Ngunit sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, nandoon kayo, kasama namin, sumasaksi sa kanilang pagbangon. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin. Nadama ko ang bawat sakit, bawat kaba, at bawat ligaya na pinagdaanan ng mga tauhan. Naging saksi ako sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagmamahalan, at sa kanilang paghahanap sa katotohanan. Higit pa sa isang simpleng kwento, nais kong ipaabot sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan. Na sa kabila ng lahat ng pagtataksil at kasinungalingan, mananaig ang katotohanan. At na ang pagpapatawad at pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na ating yakapin, upang makahanap tayo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang pamilya, gaya ng ipinakita sa kwentong ito, ay hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan at pagtanggap. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat damdamin na nais kong iparating. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito sa bawat isa sa atin na patuloy na lumaban para sa pagmamahalan, para sa pamilya, at para sa katarungan. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon man kayong mga saloobin o tanong, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay.